Ayan, magandang araw po at muli, welcome at yun nga, na naman tayo ng reaction nga dito nga sa nangyaring paglaya ni Laila de Lima, 'di ba? Ayun nga binabati natin si Laila de Lima nga na sa kanyang paglaya at okay naman. Maayos naman at muli, welcome tayo at magbigay tayo ng konting reaction nga dito sa paglaya ni Laila de Lima. Ito sa nangyaring paglaya ni Laila de Lima, talagang ito na yung inaasam-asam niya eh. Ito na yung kumbaga ito na yung gusto niyang mangyari. Ito yung gusto niyang mangyari sa paglaya niya eh. 'Di ba? Ito na ano na natin ito eh, na komentaryuhan na natin ito pero magbibigay pa rin tayo ng konti reaction. Ito nga yung sinasabi natin. Ito nga yung inaasam-asam na ni Laila de Lima na kalayaan eh. 'Di ba? Ito nga sinasabi nga natin noon eh, 'di ba? Kung gusto ni Laila de Lima nga lumaya, matagal nang nakalaya yan kung gugustuhin niya. Yung kumbaga yung hindi siya naninindigan, yung gugustuhin niya ng lumaya, matagal nang nakalaya yan. Oo, noon pa kinakausap na yan, di ba? Kinakausap na yan noon pa na na binibigyan na siya ng ng kondisyon eh. Di ba? Na palalayain lang siya pag hindi niya nababalikan si Duterte, di ba? Yun ang yun ang kondisyon eh. Kung gusto niya lumaya. Oh, 'di ba? Kung palalayain ka, pero wag mo na guguluhin si Duterte, wag mo na kakasuhan, kumbaga tahimik ka na lang. Ganun ang mga pabor eh. Kay Laila de Lima noon eh. 'Di ba? Nung na 'yon, ganun ang mga pabor, 'di ba? Bali-balita may kumakausap na sa kanya, 'di ba? Na palalayain siya, pero wag niya nababalikan si Duterte. Wag niya nang tahimik na lang siya, ganun, parang tahimik na lang. Ito nga, 'di ba, yung huling kausap sa kanya noon, 'di ba, nung nangyari yung pang-hostage sa kanya. 'Di ba? Yung pang-hostage. 'Di ba, yung hostage siya diyan sa O isipin mo 'yon. Kinausap din siya noon. 'Di ba? Na i-house arrest na lang. Pero pumayag ba si Laila de Lima? Hindi. Ano sabi ni Laila de Lima? 'Di ba? Ang sabi niya, ilalaban natin 'to, ilalaban ko 'to. Oh, 'di ba? Hindi siya pumayag eh, na i-house arrest eh. Ayaw niya ng ganun eh. Ayaw niya ng lalaya siya na may pabor. Ayaw niya ng ganun, gusto niya yung kalayaan na lalabas yung katotohanan. Gusto niya yung malaya siya, yung mapapatunayan na wala siyang kasalanan. Yun ang gusto niyang kalayaan eh. Yun talagang dumadaan, yung kumbaga dumadaan sa proseso. Hindi yung may mga kondisyon. 'Di ba? Maraming kumakausap diyan noon. Nung mga na yun, 'di ba? Nung mga panahon na yun, kung gusto niyan lumaya, wag mo niya nababalikan si Duterte, wag niya nang kakasuhan, wag niya nang kumbaga wag niya nang kumbaga tahimik na lang siya, ganun. Palalayain siya pero hindi, wag na lang siya magsasalita, magdadaldal, baga tahimik na lang. Ganun. Laban kay Duterte noon. Tahimik na lang siya pero hindi niya ginawa 'yun eh. 'Di ba? Ginawa ba niya? Hindi. Talagang ang sabi niya, hindi, lalaban natin ito. Kasi gusto niya lumabas yung katotohanan. Gusto niya mapapalaya siya na wala siyang kasalanan eh. Mapapatunayan na wala siyang kasalanan. Yun ang gustong kalayaan ni Laila de Lima noon eh. Sinasabi ko nga, kung gusto lang niya lumaya noon, matagal na nakalaya yan eh. Noon pa eh. Pero hindi niya ginawa eh. Kasi gusto niyang ilaban yun eh. Talagang gusto niyang lumabas yung katotohanan eh. 'Di ba? Talagang gusto niya mapanagot. Yan sila Duterte. Gusto niya mapanagot yan eh. Na talagang lahat ng mga binibintang sa kanya, puro kasinungalingan eh. Puro hearsay.
Puro gawa-gawa lang eh. Puro imbento lang eh. 'Di ba? Yun ang gusto ni Laila de Lima na kalayaan. Lumabas yung katotohanan. 'Di ba? Eh yun nga sinabi ko nga, 'di ba? Inalok pa nga yan. 'Di ba? Yun na hostage yan eh, 'di ba? Inalok pa, 'di ba? Na hostage si Laila de Lima noon. Inalok pa yan eh. Na ano na lang, house arrest na lang eh. Pero pumayag ba si Laila de Lima? Hindi. Hindi. Sabi ganun, kausap yata si Amy Marcos ba nun? 'Di ba? I-house arrest na lang. Pero sabi ni Laila de Lima, hindi. Eh lalaban natin ito, eh biruin mo 'yun, na hostage ka na oh. Lahat-lahat. Talagang talagang biruin mo, talagang gusto siyang patayin nun. Yung mga panahon na 'yun, biruin mo, Abu Sayyaf 'yun. Yun ang hostage sa'yo, halangang kaluluhan nun. Sanay pumatay yun. Abu Sayyaf yun. No? Isipin mo yun, nakaakyat ng taas-taas ng pader. Biruin mo, nakaakyat. Doon pa mismo, pumunta. Doon pa mismo sa piitan, sa selda ni Laila de Lima. Kung nasaan si Laila de Lima, doon pa pumunta. Kaya talagang halatang-halata mo na talagang talagang gusto na talagang kitilin yung buhay ni Laila de Lima noon. Talagang gusto na siyang tudasin noon. Oh. 'Di ba? Kaya talagang talagang plano na talaga na tapusin si Laila de Lima noon noong mga panahon na yun 'Di ba? Oh. Tapos kinausap siya ni 'di ba? Ni Amy Marcos ba 'yon? Si Amy Marcos kinausap siya na i-house arrest na lang siya. Pero pumayag ba si Laila de Lima? Hindi. Hindi siya pumayag. Oh, hindi, lalaban natin to. Yun ang sabi nila, hindi, lalaban natin to. Kasi gusto niya lumabas yung katotohanan. 'Di ba? Haharapin niya lahat eh. Gusto niya lumabas yung katotohanan. Gusto niya yung mapapalaya siya na wala siyang kasalanan. Yung mapapalaya siya na talagang lahat ng kasinungalingan lumabas 'di ba? Lahat ng katotohanan lumabas, lahat ng kasinungalingan din lumabas. 'Yun ang gusto niyang mangyari, mapapalaya siya na wala siyang kasalanan, mapapatunayan na wala siyang kasalanan. 'Yun ang gusto niyang kalayaan. Bakit? Para kung sakaling mapapalaya siya na wala siyang kasalanan, dumaan sa proseso, maayos naman, nakalaya siya, napatunayan na wala siyang kasalanan, pwede niyang kasuhan sila Duterte. Bakit? Kasi kaya niya ng kasuhan yun dahil wala ka ng kasalanan 'di ba? Napatunayan na, dumaan sa proseso, napatunayan na wala kang kasalanan, pwede mo nang kasuhan sila Duterte. Pag kinasuhan mo sila Duterte, wala na silang ika-counter sa'yo. Ano pa ika-counter nila sa'yo? Napatunayan na wala kang kasalanan. Yun ang gusto ni Laila de Lima. Yan, katulad nga niyan. 'Di ba? Nangyari na yung gustong inaasam-asam ni Laila de Lima. 'Di ba? Na pinayagan siyang magpiyansa. 'Di ba? Talagang na. Unti-unti na yan 'Di ba sabi nga niya, babalikan niya nga, 'di ba? Sila Duterte. 'Di ba? Sila Aguirre, yung mga mga nagsabuatan laban sa kanya. 'Di ba? Yung gumawa ng imbento, mga scripted, mga tinakot, lahat 'yon. Lahat ng sangkot para ipakulong siya. Babalikan niya pero hindi pa ngayon kasi siyempre kalalaya pa lang kumbaga sa parang isipin mo, parang inaasam-asam pa lang niya. Parang siya, biruin mo, pati yung paggamit ng cellphone, talagang hindi siya biruin mo, hindi ka nakagamit ng cellphone sa loob ng 7 taon. Isipin mo yun, napakahirap nun. Biruin mo, wala kang cellphone. Ang lang niya, yung TV lang Ang libangan niya lang dun, yung TV. Siguro sa maliit na TV lang, yung libangan niya ron, tsaka yung nagbabasa-basa siya ng dyaryo. Yun lang ang libangan niya ron sa loob. Pero cellphone bawal ang cellphone. Bawal ang kung ano mga gadget, bawal. Kundi yung TV lang, tsaka isang malit na TV lang, tsaka yung dyaryo lang ang binabasa niya ron.
O isipin mo yun. Para kang tinorture nun eh. Isipin mo, cellphone. Biro mo, 7 taon. Hindi ka nakahawak ng cellphone. Isipin mo yan, 7 taon. Eh kung isang araw nga lang o isang oras nga lang, hindi ka makaano ng cellphone, baliw na baliw ka na eh. Di ba? Subukan mo, isang araw, hindi ka nag-cellphone. Di ba? Ano pakiramdam mo? Halos mabaliw-baliw ka eh. Eh eto, 7 taon ito. Di ba? 7 taon ito, hindi nakahawak ng cellphone, no? Isipin mo yan. Oh. Kaya dito, talagang kumbaga sa winasak eh ni Duterte yung yung kumbaga sa yung pamumuhay na normal ni Laila de Lima, winasak ni Duterte dahil sa isang kasinungalingan dahil sa isang gawa-gawang imbento gawa-gawang istorya. Sipin mo yun. Ika nga, di ba may kasabihan nga, di ba magpalaya ka na ng may kasalanan. Palayain mo na lahat yung may mga kasalanan. Di ba? Pero yung magpakulong ka ng isang walang kasalanan. Napakasakit nun. Di bali nang palayain mo na lahat yung may mga kasalanan, palayain mo na. Di ba? Pero yung magpakulong ka ng isang walang kasalanan, napakasakit nun. Sipin mo yan. Dahil sa kahayupan, kawalanghiyaan nitong si Duterte noong mga panahon niya. 'Di ba? Sipin mo. Biruin mo 7 taong ka. 7 taon. Sa isip-isip mo wala kang kasalanan. Biruin mo 7 taong ka. Di bali nang okay lang kung may kasalanan ka. Ito wala eh. Napatunayan eh. 7 taon nakakulong ka, wala kang kasalanan. 'Di ba? Para kang para kang kumbaga sa para kang tino-torture ng buhay, ganun. Pero talagang talagang si Laila de Lima talagang grabe, talagang antibay ng dibdib. Matibay ang paninindigan. Talagang pinanindigan niya. Sipin mo, lahat hinarap eh. Lahat hinarap. Talagang nanindigan eh, lumaban eh. Para sa katotohanan eh. Para lumabas yung katotohanan eh. Oh. 'Di ba? Ganun ang tunay na paninindigan. Ganun ang tunay na sakripisyo. Hindi itong mga hayop na to, yung mga senador, nagsasakripisyo ba? Hindi nagsasakripisyo yan. Yan sila ba to, nagsasakripisyo ba yung mga yan? Wala yan. Takot ng makulong yung mga yan eh. Oh, eto si Laila de Lima, walang kasalanan, Sipin mo yan. Oh. Napatunayan, dumaan sa proseso. Kaya dito makikita mo lahat ng kahayupan dito nung mga panahon ni Duterte, lahat ng kahayupan talagang talagang lumaganap noon panahon ni Duterte. Talagang binaboy yung batas talagang sinalaula Ibiruin mo, hawak nila lahat 'di ba? Papalagba si Laila de Lima nun, hawak nila lahat, pati DOJ nun. Sino ba DOJ nun? Si Secretary Aguirre. 'Di ba? Ang DOJ nun, isipin mo yan. 'Di ba? Kumbaga sa pelikula, siya yung Kumbaga sa pelikula, siya yung director 'Di ba? Ang bida si Duterte. 'Di ba? Ang lumalabas na kontrabida si Laila de Lima Ganun ang parang pelikula 'di ba? Talagang makikita mo talagang halos yurakan si Laila de Lima halos yung buong pagkatao mo binaboy na ito si Duterte. Biruin mo yung buong pagkatao mo. 'Di ba? Yinurak 'di ba? Binastos lahat-lahat Biruin mo wala ka ng kasalanan. Binastos ka pa. Lahat lahat ng pagkatao mo niyurak na ito si Duterte. Tapos nakakulong ka pa. Talagang bumilib ako, talagang ito totoo lang, talagang bumilib ako kay Laila de Lima talaga. Kahit ganun siya katanda, kahit ganun kababaeng tao, talagang lumabas yung talaga yung pagkaano niya Yung kumbaga sa pagka bayani naging tandan, yung mga bayani naging tandansora dating 'Di ba? Talagang nagsakripisyo.
'Di ba? Para lumabas yung katotohanan. Nilaban niya eh. Nagtiis siya sa kulungan eh. 'Di ba? Hindi siya nagpatukso sa mga sa mga pabor. Oo, hindi siya nagpatukso ron sa mga pabor. 'Di ba? Maraming kumausap diyan noon. 'Di ba? Papalayain ka na namin, pero wag mo na babalikan si Duterte, wag mo na kakasuhan. Ganun eh. Ganun ang mga kondisyon noon. 'Di ba? Tapos yun nga, yung uli, yung house arrest. Pero hindi siya pumayag. Hindi. Lalaban natin ito para lumabas yung katotohanan. Kasi pag pumayag siya sa mga ganun, yung mga pabor na ganun, mga kondisyon na ganun, pangit eh. Hindi maganda. Sabihin parang ibig sabihin ang lumalabas nun parang totoo yung mga akusasyon sa iyo eh. Pag pumayag ka na ganun yung mga kondisyon na to kondisyon namin, palalayain ka namin, pero wag mo na babalikan si Duterte, parang ganun. Parang lumalabas nun parang totoo yung mga akusasyon sa iyo. Ganun ang nun eh. Kaya hindi pumayag si Laila de Lima nun. Talagang nilaban niya. Oh, 'di ba? Eto nga nakamtan niya na, nakamit niya na yung talagang inaasam-asam niyang paglaya, na talagang napatunayan na talagang wala siyang kasalanan. 'Di ba? Kaya eto sila yung mga sangkot sa pagpapakulong kay Laila de Lima. Lahat yan babalikan niya, lahat yan. Lahat yan. Kakasuhan niya lahat yan kasi sa batas yan eh, 'di ba? Nagkasala eh. 'Di ba? Kailangan ipatupad yung batas. 'Di ba? 'Yun ang gusto ni Laila de Lima. 'Di ba? Oh. 'Yun ang niyan. Kaya ito sila Duterte, talagang na to eh. Talagang palubog na to. Oh. Tapos pwede pa tumistigo yan si Laila de Lima sa ICC. Oh. Kaya dito tagilid si rito, tagilid sila Aguirre dito. Wala na silang ika-counter dito eh. Kasi dumaan sa proseso ito eh, lahat naman. 'Di ba? Si Ragos, si Dayang, 'di ba? Romy Dayan, sila Kerwin Espinosa, lahat 'yan bumaliktad yung mga malalaking witness. 'Di ba? Bumaliktad lahat eh. 'Di ba? Iisa ang testimonya, iisa ang Talagang ang sabi nila talagang tinakot lang sila. Sila Ragos, 'di ba? Tinakot din sila Espinosa. Kerwin Espinosa, tinakot din sila. 'Di ba? Dahil nga ayaw niyang magaya do sa tatay niyang 'di ba? Yung matandang Espinosa na nangyari sa tatay niya, 'di ba? Pinatay do sa loob ng kulungan. Ayaw niyang mangyari sa kanya 'yun eh. Kaya lahat ng pinag-uutos ni Aguirre noon, lahat kumbaga sa lahat na pinag-uutos ni Aguirre noon talagang sinunod nila noon eh. Wala silang magawa dahil siyempre nakaupo si Dutae, nakaupo yun eh. Wala silang magawa si Aguirre, niya yun? Amo niya yun. 'Di ba? Kaya talagang dito makikita mo talagang na sila eh. Sukul na eh. Kaya itong mga hayop na to, todo tanggi yan. Common na yan. Natural yan. Tatanggi ang mga yan. Siyempre, alam mo na, umamin niya sila Aguirre. Sasabihin niya, scripted yan. Siyempre, lalaban din ang sabayan yan. Ganyan yung mga hayop na yan eh. Di ba? Yun ang niyan. Yun ang, kumbaga sa yun ang senaryo niyan eh. Kaya, ito si Laila de Lima, kumbaga sa bumibuelo lang ito eh. Siyempre magpapahinga. Mga papahinga muna yan eh. Bumubuelo lang yan eh. Siyempre kalalaya pa lang yan. Pero pinag-uusapan na yan ng mga attorney niya. Si Laila de Lima, attorney din yan eh. 'Di ba? Matalino din yan. Kaya alam niya yung proseso. Alam niya yung gagawin niyang hakbang para kasuhan itong mga hayop na to na sila Duterte, Aguirre, sino pa ba yung mga sangkot na nun? 'Di ba sila Kalida? 'Di ba? Marami sangkot noon eh. 'Di ba? Sino pa ba? Patay na si Umali, patay na eh.
Dasmariñas, 'di ba? Yung mga congressman na bumaboy sa kanya noon eh. Talagang binaboy si Laila de Lima, yung pagkatao ni Laila de Lima talagang binaboy nung pinaglaruan nila eh. Kung natatandaan nyo yun, di ba? Talagang binaboy eh. Yung pagkatao ni Yurakan eh. Sipin mo yun, biruin mo, binaboy ka na. Tapos nakakulong ka pa. Talagang, kumbaga sa ano, para kang ano nun. Para kang tinotorture nun eh. Kumbaga sa ano, para kang tinutusukan ng karayom doon sa kuko eh. Parang ganun ang ramdam ni Laila de Lima nun eh. Noong mga panahon na yun eh. Sipin mo, nakakulong ka na. Binaboy ka na, niyurak na yung pagkababae mo, pagkatao mo, lahat-lahat eh. 'Di ba? Naglabas pa ng video 'yan eh. 'Di ba? Yung 6 video ni De Lima no, na hindi naman pala siya 'yon. Gawa-gawa lang nila, parang ano lang nila. Para babuyin, sipin mo 'yan. Tapos eto kinulong ka pa. Alang talagang grabe. Talagang grabe ang pinagdaanan talaga ni Laila de Lima. Talagang hindi mo malubos mawari eh. Kung sa iba yun, baka magpakamatay na sa loob yun. 'Di ba? Siyempre, ang isip mo eh, nakakulong ka na. Tapos ang isip pa ng tao sa'yo, parang binaboy eh. Niyurak yung pagkatao mo. Siyempre, parang, Diyos ko, kulang na lang magbigti ka doon sa kulungan mo eh. Pero hindi ginawa ni Laila de Lima, talagang kumbaga sa talagang ang malakas ang loob, talagang nagsakripisyo, nagtiis eh. Talagang nanindigan ito para sa katotohanan eh. Talagang grabe ang pinagdaanan talaga ni Laila de Lima. Tapos etong anak ni Duterte na si Sara Duterte, ano sabi ni Duterte? Binaboy, daw, kumbaga sa pinahiya daw si Duterte ni kumbaga sa binastos daw eh si Sara Duterte, sabi ni Digong eh. Binastos daw yung anak niya. Kailan ba binastos yung anak mo? Nawalan lang ng confidential fund, binastos na. 'Di ba? Binastos daw yung anak niya eh. Si Sara Duterte, nawalan lang ng confidential fund, binastos na. Ganun ba yung pambabastos? Eh ano ginawa mo kila BP Leni noon? 'Di ba? Binastos mo rin. 'Di ba? Binastos din ito si BP Leni. 'Di ba? 'Di ba? Sisiraan daw, 'di ba? Ano sabi ni Duterte noon? Sisiraan kita, wawasakin kita. Sabing gano'n ni Duterte noon, 'di ba? Kay Vice President Leni Robredo. Isipin mo yung kababaeng tao. Gano'n ang sasabihin mo. 'Di ba? O kay Laila de Lima, ano ginawa niya kay Laila de Lima, 'di ba? Niyurak din niya eh. Binastos din niya eh. Tapos yung anak niya nawalan lang ng confidential fund, tapos sasabihin mo binastos yung anak mo. Binastos ba yung anak mo? Hindi naman binastos yung anak mo. Kung tutusin nga, siya nga bastos eh. Walang iya kayo. Talagang dito makikita mo mga mga kampo ng mga Dutertanings eh. Talagang mga kampo ng mga Dutertanings eh. Sipin mo yan. Kaya dito talagang talagang grabe ang ginawa nila kay Laila de Lima. Noong mga panahon na yun, talagang niyurakan eh. Kaya eto na nga yung sinasabi natin, talagang tadhana ang kumilos eh. Talagang may lihim ang pagkilos ng tadhana. May lihim na pagkilos. 'Di ba? Kaya ito yung awayan ng Duterte tsaka Romualdez. Kumbaga sa ito yung awayan ng Romualdez tsaka Duterte. Malaking tulong ito eh. Hindi dahil sa hindi dahil sa kinonsinte, hindi dahil sa pumapil si Bongbong Marcos dito sa kaso, hindi. Kumbaga sa ang dating, hinayaan ni Marcos eh. Pero malaking tulong ito, itong awayan ng Duterte tsaka Romualdez, mga Marcos. Malaking tulong ito kaya nakalaya si Laila de Lima. Bakit? Kasi hinayaan ni Marcos. Hindi siya nang himasok sa kaso ni Laila de Lima. Hindi siya nang himasok. Hinayaan ni Marcos
na gumulong yung hustisya, umiral yung batas eh. Hindi siya nang himasok, hindi siya nakialam dun eh. Eh kung tutusin, kaya makialam ni Marcos dyan eh. Pero hindi niya ginawa eh. Hinayaan niyang gumulong ang batas. Hinayaan ni Marcos gumulong ang proseso ng batas. Kaya nakalaya si Laila de Lima. Kasi kung na-impluwensya nito nila Marcos tsaka nila Duterte, eh talagang mabubulok sa bilangguan nito eh, si Laila de Lima. Kung mai-impluwensyahan nila ang kaso ni Laila de Lima, talagang mabubulok. Pero kaya nga sabi ko nga, malaking bagay nga yung awayan nga nila, 'di ba? Yung sigalot nila diyan, yung awayan nila ng Romualdez tsaka Duterte. Malaking bagay 'yun eh. Malaking tulong 'yun eh. Bakit? Kasi hindi nakailam, hindi nang himasok si Bongbong Marcos sa kaso ni Laila de Lima. Hinayaan ni Bongbong Marcos eh na lumabas yung katotohanan, gumulong yung hustisya para kay Laila de Lima. 'Di ba? Hinayaan niya, hindi siya nang himasok eh. Hinayaan lang niya na gumulong, umusad yung kaso. Para mapatunayan kung sino talaga yung may kasalanan. Pero lumabas yung katotohanan, lumabas yung kumbaga sa lumabas yung resulta. 'Di ba? Na talagang wala siyang kasalanan. 'Di ba? Yan eh. Kaya kahit papano, eto si Bongbong Marcos unti-unti kahit na noon yung nakadikit siya sa mga Duterte, talagang kung tumbaga sa noong mga panahon na yun nakadikit siya sa Duterte, talagang napapasama si Bongbong Marcos eh. Napapasama. Pero nung medyo humihiwalay na siya sa mga Duterte, unti-unti umaayos ang administrasyon niya. Katulad niyan nangyari diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? 'Di ba nung mga panahon na 'yon talagang sinalaula ang teritoryo natin ni Duterte. Winalanghiya, binabo yung teritoryo natin ipinambigay sa inchik Pero ngayon 'di ba? Yung magandang ginagawa ni Bongbong Marcos, nasasaayos na, kumbaga sa nabibigyan na ng pansin yung problema dyan sa West Philippine Sea. Kaya sumasaludo tayo dyan kay Bongbong Marcos sa mga ginagawa niya. Umaayos pag nahihiwalay siya ngayon nahihiwalay siya sa mga Duterte, yung mga ginagawa ni Marcos gumaganda. Kaya pinupuri natin yan. Ito pang isa, ito nga yung nangyari sa paglaya ni Laila de Lima. Sumasaludo rin tayo dyan kay Marcos, Bongbong Marcos. Sumasaludo tayo dyan sa ginawang paglaya. Dahil unang-una, hindi niya pinanghimasukan ang kaso ni Laila de Lima. Hinayaan ni Bongbong Marcos na gumana yung hustisya 'di ba? Hindi niya kumbaga sa hindi niya inimpluwensyahan, 'di ba? Hindi niya inimpluwensyahan yung kaso ni Laila de Lima. Hinayaan niyang gumulong yung kaso umusad yung kaso para mapatunayan kung talagang sino ang may kasalanan, 'di ba? Eto nga, 'di ba? Kung tutusin, hindi naman niya tinulungan si Laila de Lima, hindi naman niya tinulungan yan Bakit? Kaano nga niya yan 'di ba? Kumbaga sa 'di ba? Alam mo naman, 'di ba? Di naman niya kaano sa partido yan si Laila de Lima, pero hinayaan niyang gumulong yung kaso Hinayaan niyang umusad yung kaso, umiral yung batas Hinayaan niya nung hinayaan ni Bongbong Marcos, napatunayan na walang kasalanan si Laila de Lima. Kasi kung na-impluwensyahan ng mga Marcos yan, ng mga Duterte, wala.
talagang mabubulok si Laila de Lima sa kulungan. Pero hinayaan ni Bongbong Marcos na maimpluwensyahan niya yan eh. Oh. 'Di ba? Hinayaan niya eh. Kaya yung away ng Romualdez at Duterte, malaking tulong din yan eh. Hindi dahil sa hindi dahil sa inumpluwensyahan nila yung kaso ni Laila de Lima. Kumbaga sa hinayaan nila eh. Umiral yung batas. Hinayaan nilang gumulong yung batas. Hinayaan nila yun eh. 'Di ba? Kaya napalaya si Laila de Lima. Kasi kung nai-impluwensyahan niya nila Duterte, wala yan, talagang bulok sa kulungan si Laila de Lima. Kaya nagpapasalamat si Laila de Lima kay Bongbong Marcos dahil hindi niya kinausap o hindi siya nang himasok doon sa kaso ni Laila de Lima. Yan eh. Kaya nakalaya siya. Yan ang inaasam-asam ni Laila de Limang. Gusto niyang kalayaan. Yang nakamit niya ngayon. Yan ang gusto niyang kalayaan. Oh. 'Di ba? Kaya muli mga kapartner, hanggang dito na lang po at yun nga, nagbigay lang tayo ng konting komentaryo at kuro-kuro. Yun ang nun. Kaya muli mga kapartner, hanggang dito na lang po at maraming salamat at muli binabati natin mga OFW tsaka mga immigrant binabati na lahat natin yan. Kaya muli hanggang dito na lang po at magandang araw po at God bless po sa atin lahat. Pagpalain tayo ng Panginoong may kapal.